Avancenia. Message ko sa Pilipino, kabalo ko, alam ko ba how he took his oath seriously. Gihimo niya ang tanan para sa Pilipino. Gusto niya may maayos na buhay ang bawat Pilipino. Gi-make sure niya na ang mga tao maka-avail sa medical assistance when he was president. Gi-make sure niya na before landing ang bagyo, na siya dito, mag-una na siya dito. Katong sa Marawi, gi-make sure niya mabala ang kagubot. Even sa iyang katigulangon, naningkamot yun siya, katong siya naglingkod na presidente. Miski nakapoy siya, wala mo kabalo na during the time na pandemic, almost failing na iyang health. Pero gusto gito niya mag-cabinet meeting pa rin. He does not care kung magka-COVID siya. He doesn't deserve this kind of treatment. Di naman gani, gusto na siya trabaho. Di na gusto yung dagan ng pagpolitika. Ang tao lang si pamugos niya. Kinakatilang mo sa kind of leadership na iyang ihatag. You may find his mouth very foul. Musulti siya o kuan. Igo naman siya mangisog. I remember that time na giingnan ako ayuhan ng Pasig River. Giingnan ako na siya. Dali naman na pag-isog-isog lang man ka. Maura man na iyaha. Ang isog-isog niya na resulta. Maano tayo nag-inabuso na siya during sa iyang presidency. Wala nag-abuso. Walang awat. Ipakambaba siya, miski presidente na siya. Makita niyo siya ang kaatong tao. Maluhi ko kay pagkaon alam ng tani ang gusto. Hindi na siya materialistic. He doesn't care kung naa siya'y kwarta o wala. He doesn't care kung unsa iyang isuot. Daan. Wala ko kapalo kung sa akong pagtabang. Kasi kalukuin lang ang tao. Kalukuin na lang. Abuso. Grabe. Abuso. Sa simple lang ay gusto. Deprive pag yun ninyo. Simple lang kayang gustuhan na. I-deprive lagi. Miskin gipatay na utani mo siya. Dito. I-kidnap ninyo. May 80 years old na guna siya. Kamalong ko sa aming health. Wala tanan. Wala gani medisina. Kaya gikan mi sa Hong Kong. Good for 3 days lang iyang dala. Pati sa Nina. Grabe, abuso. Grabe. Wala mo na siya ni-trigger o pusil. Maski isa. Wala mo na siya gi-usil. Wala mo na siya gi-dunggab. Ilang accusations ng hain kabuo. Asma ng hain. Wala maganin niya magkiti. Siguro ng hain na gina-accuse siya. Ang gani, grabe gani. Gulong na lang gibulhot na nila diri sa Pilipinas na iyang natawan. Yung ala pag nilabuhak diri sa mga di ko katulog, dili ko makapuyo sa among sariling balay. Balo ka ba? First night na ko gikan sa katong pag-abot na mo kuan. Wala na ko nakauli sa akong balay. Nagplano-plano na lang ko sa akong matulog. Nangihip lang ko. Wala ko kabaloon sa akong. Wala ko kabaloon sa akong. Naluin ako kay ultimo pagkaon na ba? Minisaya lang ang gustoan na. Ba naghandong mansyon ka na sa dili. God. Maghangyo ko sa inyo. Di ta mo undang ato di siya mubalik. Ayaw yun mo undang. Di ta mo undang. Please continue to pray for him. And for us na maunsa na mo nila. Tabang Pilipino, tabang. Kayong lahat nandyan ngayon sa
Liwasan Bonifacio na sumusuporta sa tatay ko na binigay sa dayuhan at pinadala sa Netherlands doon sa ICC ng itong administrasyon na ito. Magandang araw sa inyo. Mahirap yung sitwasyon namin ngayon. Gusto ko sana na nandyan ako. Yun nga lang, may binabantayan ako na syudad itong Davao dahil ako ang alkalde dito ngayon, so hindi ako makapunta. At medyo pakiramdam ko may gagawin sila dito sa lugar, kaya hindi muna ako makapunta dyan. Sayang na hindi ko kayo makikita at makakausap ng personal. Pero gusto ko magpasalamat sa lahat ng ginagawa niyo para sa tatay ko. Gusto namin siyang makita na makabalik ng Davao at maka-uwi sa bahay niya, sa kwarto niya. Wala namang ibang gusto yung tatay ko kasi mag-birthday na ngayon 28, 80 anyos na. Yung gusto lang talaga namin sana na bumalik na nandyan pa, hindi, yung hihinga pa. Kung may kasalanan man talaga siya, sana naman talaga, dahil Pilipino naman tayong lahat, dito na lang sana yung sa mga korte natin husgahan yung tatay ko. Yung masakit doon, hindi na namin nakikita ngayon. Kung magbibisita kami, pupunta pa kaming ibang bansa, pahirapan. So, gusto ko lang sabihin talaga, ang nakita ko lang, simula nung kang KOJC pa, yung Pastor Kibuloy, hanggang dito sa sa tatay ko, abusado talaga. Abusado, tapos ayaw dumaan sa saktong proseso. Medyo kailangan natin mag-ingat ngayong panahon na ito dahil kailangan natin tingnan yung sitwasyon ng maayos. Kasi ako, nakakarinig lang ako ng mga istorya ng Marsalo. Pero ngayon, hindi ko alam kung ito na ba yun. Pero sa nangyayari at nakikita ko at nararamdaman ko, para siyang Marsalo na naririnig ko noong panahon. Hindi pa naman kasi alam ko may mas mga grabe talaga at mga karumaldumal na mga nangyari doon. Pero itong Marcos Jr. gustong gayahin yung tatay niya na senior na ewan ko lang. Pero gusto ko lang na tingnan nyo ng maayos yung sitwasyon at mag-ingat kayo sa iba kumilos yung liderato ngayon. Yung mga pulis na uutusan, walang magawa. Siyempre, trabaho man nila. Wala naman talaga dyan sa mga maliliit na ranggo yung andyan naman talaga kung sino yung nagpapatakbo. So, mag-ingat kayo dyan. Again, gusto ko lang magpasalamat kasi wala talaga akong, hindi ko alam talaga ano sabihin ko sa inyo kasi apektado talaga ako ngayon, yung pamilya namin sa nangyari. Nung gusto lang namin makita yung si former President Digong. So, malaking bagay, lahat ng
ginagawa nyo, sinasabi nyo, sinusulat nyo, lahat na suporta na pinakita nyo. Malaking bagay yan sa amin. Kaya salamat sa inyo. Yun lang. Mabuhay kayong lahat. Well, it was really kidnapping. You see the comments all around the world from experts. Yes. But if you talk to lawyers, they call it extraordinary rendition. But for a family member like me, that's kidnapping. That's forcibly taking my father to another country and illegally arresting him. So that's clearly kidnapping. Ma'am, mag-apply po ba si PRRD ng interim release? That is something that I cannot comment on because it's a legal strategy. So I would leave that to the lawyers if the lawyers would like to talk to the media. But I will not comment on legal strategy. I would also add that because I told him a lot of people are crying. They are depressed, hurt, stressed about what happened and what is happening right now and what is happening in the country. And then he said, sabihin mo sa kanila, relax lang, may hangganan ang lahat. So I'm remembering this from kasi I cannot take notes, I cannot take a ball pen and pen. So sabihin mo sa kanila, relax lang, may hangganan ng lahat. There will be a day of reckoning for all. VP, mahal na mahal po ang Duterte family ng mga OFW at mga Pilipino po sa bansang Pilipinas. Ngayon, grabe po yung emosyon ng mga Pilipino dahil mahal po nila si PRRD at kayo po. So may mensahe po ba kayo para sa lahat ng mga Pilipino? Yes. Unang-una, nagpapasalamat ako sa lahat ng ating mga kababayan. First off, I'd like to thank all our countrymen for your prayers and your profound support to the former president. We can feel your love, we can feel your anger, we can empathize with everyone. Everyone's rage about what happened, and let us not be let us not forget the real issues in our country, and that is that is the poverty, that is corruption, that is the failure of the government to answer the demands from the people about accountability and transparency. The failure of the government to address peace and security in our country. Atin pong napanood ang mga video message ni na Mayor Baste Duterte at Vice President Inday Sara Duterte. At sa mga sandaling ito, dako na po tayo sa isa sa pinakamahalagang parte ng ating programa, ang ating pagpapailaw sa ating mga kandila. So